at sinabi rito ni Pablo na he will save him from death, probably na yung death na tinutukoy rito ni Pablo ay hindi yung physical death. Kasi eventually ang tao mamamatay kahit sa Quran. Di ba? Sinasabi ng Quran, or I don't know, hindi ako familiar sa Quran. Pero eventually ang tao mamamatay. So ngayon, dahil sinabi rin ng Bible na he will not leave my soul unto corruption, meaning totoong namatay ang Panginoon at siya ay binuhay na maguli. Yun po yung physical, yun po yung spiritual na kapanganakan, o ibig sabihin yung muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. Save him from death. Yan po ay kailangan mag-coincide, o ibig sabihin mag-consistent yung sinabi ng Panginoon na siya ay pagkakanulot papatayin. Sinabi ng Revelation chapter 21 verse 8 na may second death, at sinabi rito ni Pablo na sabi rito was able to save him from death. Ang tinutukoy po rito most probably ay yung spiritual, ay yung physical death. Hindi yun yung physical death ng tinutukoy rito, spiritual death po rito, na hindi hayaan ng Diyos kanyang Ama na siya ay mananatili sa patay. Yun po yung sagot ko. Okay. Pangatlong na sagot, Pastor. Tanong. Na sagot. Ang espiritu ba ay maipako? Ang espiritu ba ay mamatay? Ang tanong ko, ang espiritu ba maipako? Ang espiritu ba ay mamatay? Ngayon po, hindi po napapako ang espiritu. Pero ang napapako po ay physical. Ngayon, pagkatapos niyang mamatay physically, si Jesus Christ, nasaan yung kanyang soul? Sabi sa Bible, He's in the boat, katulad ng sinabi nung sa, like the sign of Jonah, 3 days and 3 nights into the breath, yung sa tiyan ng balyena o malaking isda, katulad rin naman ng anak ng tao, na nasa kalagitnaan ng daigdig. Ando doon siya sa hell. Hindi yung hell na tinutukoy natin may apoy, Kasi po sa amin po, sa paniniwala namin, when Jesus died, nung namatay po si Jesus Christ, yung kanyang espiritu ay bumaba doon sa ilaliman ng daigdig na sinabi ni Jesus Christ. At doon nangaral siya sa mga taong nauna nang napunta doon. Nababasa rin po yan sa Bible. Yung espiritu po, hindi na ipapako. Pero yung physical, yun po yung namatay. Yung kanyang espiritu ni Jesus Christ, yun po yung bumaba. Sabi nga nung sinabi niya doon sa magnanakaw sa cross. Ang sabi nung magnanakaw sa cross, Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Sabi ng Panginoon, katotohanan sabihin ko sa iyo, pagsasama kita sa akin paraiso. Bumaba siya sa paraiso. Kinuha niya yung mga nauuna na doon. Ando doon sa kalagitnaan ng daigdig. Heart of the earth. Yung pong sagot ko. Yung isa nyo pong nakalimutan ko yung tanong nyo. Yung espiritu ba ay namamatay? Well, pag sinabi pong kamatayan sa Bible, o sa amin po, hindi po ito yung annihilation, yung nawala na. Yung di ba pag namatay, ibig sabihin, namatay na, nawala na. Pag sinabi pong death sa Bible, ang ibig sabihin niyan, separation. Separation. Andiyan pa po ba kayo, Mr. Abraham? Oo. Pinabayaan na lang kita, Pastor. Actually, 1 minute yung limit natin, pero pinabayaan na lang kita sa gusto mo. Okay, sige. Kasi sabi ng Panginoon, di ba, sa Genesis, sa araw na kainin niya ito, kayo ay mamamatay. Naalala niyo po yung sa Genesis. Sinabi niya yung kay Adan at kay Eva, sa araw na kainin niyo ito, kayo ay mamamatay. The question is, namatay ba sila physically? No. Ang ibig pong sabihin ng death, ang death po, ang ibig sabihin niyan, separation. Yung kaya ngayong unang kamatayan ng tao, kamatayan ng physical, pagkaiwalay ng katawan, ng kaluluwa sa katawang lupa. Si Jesus Christ, He was really dead doon sa cross. At yung kanyang kaluluwa, yung kanyang espiritu ay bumaba doon, pumunta doon sa paraiso. Kinuha niya yung mga unang mananampalataya ng Old Testament. That is my answer. Okay. The last question.
Ilang tanong na ito? Panglima na po. Pangatlo. Hindi po, Pangatlo panglima pa na lang po yan. itong tanong. Pangatlo pa lang itong tanong. Nakailan na po kayo? Ano eh? Una po. Nakailan na po kayo Ilan ang tanong? Pangatlo Hindi pa lang ko ito eh. maalala, pero pag alam ko, 4 o 5. Panglima na, pang-4 na lang. 4 na lang. Sige. Sige. Pang-apat. Pang-apat na tanong. Sabi Opo, sige mo, po. ang kamatayan nga sinasabi, ang kamatayan is a separation of soul from the physical body. Is a Yes. separation. Saan po mabasa sa Biblia na ang kamatayan ng tao is a separation of the physical and spiritual? Saan spirit, physical and spirit? Death is a separation between physical and spirit. Saan po mabasa sa Biblia? Ngayon po, kung naghahanap kayo ng word for word na definition coming from the Bible na sinasabi ng katulad ng sinasabi nyo, as if putting your word in the Bible, wala pong mababasa ng gano'n na verbatim. Ibig sabihin word for word na ang kamatayan ganito. Pero dahil nag-aaral po tayo ng salita ng Diyos, katulad ng sinabi ko kanina, what does death mean? Ibig sabihin, ano ibig sabihin ba ng kamatayan? Kasi pag sinabi bang kamatayan, una, ano ba yung aspekto ng tao? Ano ba yung aspekto niya? Ibig sabihin ng aspekto, ano ba yung constitution niya? Meron siyang katawan, meron siyang kaluluwa, at meron siyang espiritu. Yun po yung tatlong constitution o tatlong part ng tao. Body, soul, and spirit. Ngayon, itong katawan natin, this is the physical, pag namatay ito, siyempre meron pa tayong soul. This is, katulad ng paniniwala, paniniwala ng mga Jehovah's Witness, na itong katawan natin, ito na rin yung kaluluwa. Ibig sabihin, meaning, walang incorporeal na kaluluwa. Na pag namatay ka, patay ka na. You will, mawawala ka lang sa existence. Hindi po. Sa katawan natin, meron pang kaluluwa. Kaya nga po binanggit sa Revelation chapter 21 verse 8, this is the second death. At nung sa Genesis, nung sinabi ng Panginoon na sa araw na ito, sa araw na kainin nyo ito, yung pinagbabawal na prutas ng nakakalam ng mabuti at masama, kayo ay mamamatay. Hindi naman sila, nung kinain nila, nabasa natin ang Genesis, nung kinain nila yung prutas na yun, hindi naman sila antimano na matay. Di ba? Hindi sila antimano. Sabi ng Bible, for the wages of sin is death. Ibig po sabihin yan, yung death na yan na tinutukoy, pagkahiwalay, hindi ka makakapasok. Pag namatay ang tao, yung kaluluwa niya, hindi siya separated siya sa God. At doon siya huhusgahan doon sa sinasabing impyerno. Nabasa na ipinakita ko po sa inyo sa Revelation chapter 21 verse 8. This is the second death. Wala pong literal, verbatim, word for word na sinasabi sa Bible na, okay, death means, kasi po ang Bible, ay yung katulad ng Quran ninyo, pinag-aaralan. Hindi yan dictionary na ito yung meaning ng death. So, may mga word po dyan na babalikan natin sa unang original language na ano ba ibig sabihin nito. So, ano ba ang implication ng words nito? Physical ba to? Annihilation ba to? Yun po ang wala pong word for word na ang dinidefine ng Bible na ang death ay separation ng soul sa body. So yun po yung sagot ko, Mr. Abraham. Pastor, last na tanong. Last Okay na po. tanong. Okay. Salamat po sa sagot. Okay. Dito sa 1 Corinthians chapter 15 sa Corinthians, Opo. verse 42 hanggang Opo. 43 about Okay, the resurrection, pagkabuhay muli, resurrection. Sinasabi dito, I will read. So also Verse in the 40, resurrection of the dead, of the dead. it is uncorruptible, it is raised incorruptible, corruptible. It is on dishonor, able, it is raised glorious. It is on weak, it is raised powerful. It is on in natural body,
It is sown in natural body, meaning nilibing ka natural body. It is Mm. raised and spiritual body. There is a Apo. natural body and there is a spiritual body. Maniniwala po Okay. ba ka nito, Pastor, na ang taong namatay ay ilibing physically at nabuhay siya pagkabuhay muli ay maging espiritu na? Naniwala ka ba nito sa nasulat dito? Opo, kasi sinabi diyan eh. Sabi rito, when we say spiritual body, ibig po sabihin niyan, hindi na po siya touch ng, hindi na po, katulad ng ni Jesus Christ, di ba? Ano bang, katulad sa inyo, di ba? Sa Islam. So, may resurrection din po sa inyo eh, di ba? Buba? Tama ba? May resurrection din na naturuan sa Islam eh. Pag sinabi nitong spiritual body, ang ibig pong sabihin nito, hindi na siya mamamatay physically. Resurrected body na siya. Kaya nga sinabi rito ni Pablo, in-specify niya po rito sa verse 43, it is sown in, sabi rito sa verse 42, so also is the resurrection of the dead. Ibig sabihin na matay na. Patay na. Ni-resurrect na sila. Sabi rito, it is sown in corruption. Ibig sabihin itong ating physical body ay nako-corrupt. Ibig sabihin ng nako-corrupt, nasisira. It is raised in corruption. Yung resurrection po natin, pag na-resurrect na yung isang taong patay, hindi na siya, sabi rito, in corruption, hindi na siya masisira. It is sown in dishonor, yung physical body po natin, physical body ang tinutukoy ni Pablo rito, it is raised. So every time po, ginagamit po rito ni Pablo yung raise and resurrect. Raised in glory. It is sown in weakness. It is raised in power. It is sown in natural body, yung physical. It is raised in spiritual body. There is a natural body and there is a spiritual body. Yung natural body po, Mr. Abraham, yun po yung kalagayan ng isang tao nung tayo po ay physical. Katulad nito, natural body. Kung tayo ay mamatay, at tayo ay i-resurrect, ang tawag po dyan, spiritual body. Hindi ibig sabihin niya spiritual body, invisible, hindi makikita. Katulad ng yung definition ng spirit. Lobat na po ako. Alam po i-charge ko lang po itong ano ko po. Medyo lobat na po eh. Pastor, medyo lobat na ka po. Tapos i-continue natin or sa sunod naman ang debate natin? To be continued sige po, yung debate natin o patuloy tayo ngayon? Kung kayo po, kasi eto, lobat na po ako. Kunin ko lang yung sige, kawawa ka naman, Pastor. Okay, pagbigyan kita ngayon, siya Carla, bukas naman siguro, ipagpatuloy natin, Pastor. Okay, sige po, walang problema sa akin. Ito po, tuloy ko lang. Yung spiritual body, hindi po yan yung invisible na spirito. Pag sinabing spiritual body, hindi na po mamamatay, hindi na po magugutom, hindi na mauuhaw. Although sa paraiso, sa heaven, meron doon mga pagkain at merong inumin doon, not for dahil nagugutom tayo. Pag sinabing spiritual body, ito yung resurrected body na hindi na namamatay, hindi na nagkakasakit, hindi na magugutom, hindi na mauuhaw. Yun po ang tinutukoy po rito ni Pablo. O sige, ipagpatuloy natin bukas, Pastor. Ipagpatuloy natin bukas, ganitong oras. Pastor. Mga kapatid, kawawa ang pastor. Alhamdulillah mga kapatid. Jazakallahu khair mga kapatid sa inyong panonood. Wala na si pastor, sabihan ko nga bukas naman. Alhamdulillah, marami siyang tinitext sa akin nga mahanghang na salita. Pero siyang nagsabi sa starting pa lamang na iwanan na yung mga salita. But I appreciate him. Talagang siyang nagsasagot, hindi ako nagkomentaryo sa kanyang mga sagot. Pero kung ako magsagot, sabi niya mali, inconsistent, ganun. Nagkomentaryo siya, nagre-rebuttal siya sa aking mga sagot. Dito kayo nakakita mga kapatid sa debate na sa panahon na siya nagsagot, hindi ko nirebat. No? Hindi ko binali yung sagot niya. Pagustuhan natin ang ating audience, makikinig saan ang tama, saan ang mali. Walang rebuttal sa panahon ng question and answer. So I maintained disente ang laban, disente ang laro, na sa panahon ng tanong, tanong lamang.
Sa panahon ng anong isasagot niya, ang sagot man niya ay tama o mali, wala akong rebuttal. Dito lang yung mga kapatid. Maraming salamat sa inyong panonood. Ito ay aking itong palabas muli para sa mga kapatid natin na hindi nakakapanood. Walang cutting, walang cutting. Ipalabas ko ito, walang cutting. Okay? Mayroon lang siguro mga caption ipalabas ko, pero walang cutting. Maraming salamat sa inyong panonood. Ito po ang inyong lingkod, Ibrahim Puncardas Rumas. Ako magsabi, Subhanakallah, Allahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.